Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Umakyat na sa 10 ang napaulat na patay sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Ayon po yan sa datos ng gobyerno. Higit 2 milyong individual ang apektado ng bagyo na sa Biyernes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw, nag-landfall sa Isabela ang bagyo. Alamin natin ang latest doon. Nasa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ba ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan sa Isabela? Ito ay hindi na ganoon kalakas yung hangin dito at panahana na rin yung pag-uulan kumpara kaninang madaling araw, kung saan na naranasan yung malakas sa pagbayo ng hangin. Kita yan doon sa mga pinawasiwas na sanga at nagsilaglagan din yung mga sanga dito dahil sa lakas ng hangin. Maging yung mga Christmas lights yung nakasabit sa mga puno ay parang halos mahuhulog na. Ayon sa Isabela PDRMO, pagamat naglandfall sa dibilakan ng bagyong Christine, hindi raw ito gaanong nagdulot ng pinsala. May mga puno lang natumba doon pero walang binahang lugar. Tuluyan namang umapaw ang ilog sa Bacolod Bridge kung saan nambastao na yung tubig. Kaya nasa 12 barangay dito sa Ilagan City, Isabela ang binaha ngayon matapos nang umapaw yung mga kailugan dito. Paliwanag ng PDRMO, catch basin ang syudad, kaya kahit hindi gaano kalakasan yung ulan, ay binaha pa rin ang mga low-lying areas. Elaine, yung binanggit mo, merong mga binahang lugar na. Kamusta naman yung mga residente? May mga inilikas na ba? Yes, Ruth. Simula kagabi ay tuloy-tuloy yung paglilikas ng mga apektadong residente. And kanina, tuloy-tuloy pa rin yung pag-evacuate doon sa mga apektadong residente dahil hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pagtaas ng ilog. Aabot na sa 2,000 individual ang nasa evacuation center ngayon dito sa Ilagan City. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Ramdam na rin ang bagyong Christine sa Pangasinan. Bahana sa ilang coastal community doon dahil sa storm surge o daluyong. At live, mula sa Dagupan, Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Carrie, kamusta ang panahon ngayon dyan at kamusta yung mga residente? Ruth, tuloy-tuloy na ang malakas na pagbuhos ng ulan ngayong hapon dito sa Pangasinan. Nagsimula yan kanina, pasado 1:00 at sinabayan pa ng napakatinding hangin. Ibang-iba ito sa sitwasyon kahapon hanggang kaninang umaga na mahangin at pabugso-bugso lang ang ulan. May ilang lugar din na binaha kabilang ang Dagupan kung nasaan tayo at ang Lingayen. Gutter deep ang tubig sa Dagupan kaninang umaga at abot hanggang bewang naman sa ilang bahagi ng Lingayen hanggang ngayon. Pero ang pagbahang yan dahil daw sa storm surge o daluyong dulot ng bagyo Christine. Nagkaroon din kasi ng high tide o tumaas ang level ng tubig na siyang nakaapekto sa ilang lugar, lalo na sa coastal areas o yung malalapit sa dagat. Dumami na rin tuloy ang mga residenteng lumikas. Sa isang evacuation center pa lang sa Lingayen, may higit 300 katao na. Kanina nga sinamahan din natin ang ilang lokal na opisyal sa kanilang pagbisita sa evacuees sa ilang bahagi ng probinsya. Umaasa raw sila na tuluyan ng huhupa ang sitwasyon at mapapauwi na rin ang mga inilikas na residente bukas. Sa kabila niyan, tiniyak ng mga otoridad na oras-oras pa rin ang kanilang pagbabantay. Ruth, yung biglang buhos na ito naman ay talagang malayo na sa inaasahan ng mga opisyal. Ang buong akala raw kasi nila ay hindi na tatama o hindi na bubuhos ang ulan, lalo't wala ngang senyales na mararanasan pa ito dahil puro halos hangin nga lang hanggang kaninang umaga. Pero tiniyak naman nila na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbabantay gaya ng ating nabanggit at hindi raw sila nagpapakakampante anuman ang mangyari. Balik sa'yo. Naku, Kari, yung binanggit mo na hindi nila inasahan yung mga pag-ulan. Maya-maya alamin natin yung forecast ng Pag-asa. Pero dahil nga nabigla sila dyan, yung mga evacuees, kamusta sila? Baka may binabanggit sila na pangangailangan ng mga evacuees dyan.
Base sa mga nakausap natin na evacuee, kinakaya pa rin naman daw nila kasi wala silang choice kundi magstay sa mga evacuation center. Pero ang kinukwento nila, sana nga raw ay humupa na ang baha at wag nang lumalim pa ito. Pero mukhang yan din ang kinatatakot natin ngayon kasi nga biglang bumuhos ng malakas yung ulan. Kanina kasi high tide lang yung dulot ng baha, pero ngayon meron ng ganitong malakas na pag-ulan na posibleng makadagdag pa sa baha. Kaya baka kailangan pa nilang magstay sa evacuation centers. Pero ang sinuguro rin naman ng mga lokal na opisyal ay tuloy-tuloy yung pamamahagi nila ng relief packs at hygiene kits. Meron ding hot meals sa ilang bayan na pinamimigay at meron ding mga naka-standby roon na health personnel para masigurong maayos pa rin ang kanilang kalagayan. Ruth? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Carrie Cator. Maraming lugar din sa Batangas ang Quezon ang nakararanas ngayon ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine. Sa Lemery, Batangas, umakyat ang isang pamilya sa bubong dahil sa lampas tao na baha. May mga kasama pa silang mga bata at mga matatanda. Sa Calatagan, Batangas, kinailangan na rin gumamit ng payloader ng mga residente para makatawid sa rumaragasang baha. Tulong-tulong ang mga otoridad at residente roon para ilikas ang ilang stranded sa lugar. Sa Lopez, Quezon, inilikas na rin ang mga apektadong residente kasama sa nasagip ang ilang senior citizen, pati na ang alaga nilang aso. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Ilayang, Kanda kung saan gumamit na ng mga truck ang mga otoridad sa paglikas sa mga residente. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulang dala ng bagyong Christine. Sa Maypaho, Caloocan, umabot ang baha hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Mga apektadong pamilya inilikas dyan. Nalubog din sa baha ang Quezon City. Sa gitna naman ng baha, 4 na sasakyan ang nagkarambola sa Araneta Avenue. Iiwas raw sana sa baha ang driver ng isang wing van pero naipit siya sa paparating naman na container truck. Isa pang trailer truck at dump truck ang nadamay sa aksidente. Nasa bandang hilagang Luzon na ang bagyong Christine ayon sa Pag-asa. Kasabay naman ito, isang low pressure area pa ang binabantayan sa Mindanao. Bagamat nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility, malaki raw ang tsansang maging bagyo ito. Para sa ibang detalye, makakausap natin si Channel Dominguez, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, Channel. Magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon din po sa mga tagapakinig po natin. Ano bang update dito sa bagyong Christine? Magdadala pa ba yan ng mga malakas na pag-ulan at hangin at ano ang mga apektadong lugar? Ngayon po, ito po si Bagyong Christine ay nasa coastal waters na ng Santa Ilocos Sur. Meaning po, palabas na rin naman po siya ng ating Philippine landmass. Sa ngayon po, ang kategory pa rin naman po niya ay severe tropical storm. Dahil pa rin po dito, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Signal number 2 naman dito sa may Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, pati na rin ang Quezon, kasama na ang Pulilio Islands at Lubang Islands. Signal number 1 naman sa nalalaming bahagi ng Luzon, pero meron din tayong signal number 1 dito sa Visayas, particularly Aklan, Capiz, Antique, kasama ng Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar at northern portion ng Samar. So nakikita po natin, possible po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng tanghali. So nakikita din po natin, ito po ay magdadala pa rin po yung mga pag-ulan po dahil po meron po tayong weather advisory, kaya asahan pa rin po natin ang mga malalakasang pag-ulan, lalo na po dito sa Pangasinan, Zambales, La Union at Occidental Mindoro na inaasahan po natin ang intense to torrential na pag-ulan. Regarding naman po doon sa low pressure area na binabantayan po natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas po ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at by the weekend sa inaasahan po natin na papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag ito po ay pumasok po bilang bagyo po, ito po ay tatawagin po nating Leon. Yan po muna po, latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang hapon. Chanel, hold on. Maiksi lang yung ibang lugar kasi merong storm surge warning or may mga daluyong. Paki-explain lang yan briefly.
Para lang malaman ng ating mga kababayan, anong dapat nilang gawin? Okay po, meron po rin po tayong nilalabas na storm surge warning. Check po natin, lalo na po sa social media pages po ng Pag-asa. Pinopost din po natin to. Ito po yung storm surge po, ito po yung daluyong o lakas ng alon na dala po na itong mga bagyo po. So ngayon po, dahil po kay Bagyong Christine, meron po tayong storm surge na nakataas po. Okay. Maraming salamat, Channel Dominguez, Weather Specialist ng Pag-asa. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Dahil sa paghagupit ng Bagyong Christine, sinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa. Kasama dyan ang mga pinakanapinsala ng bagyo gaya ng Albay, Camarines Norte, Sorsogon at Tagkawayan sa Quezon Province. Sinailalim din na state of calamity ang 12 bayan sa Eastern Samar. Dahil dyan, pwede nang magamit ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds para sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Nagpatupad na din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa nabanggit na lugar. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mga pinakabagong update sa mga lugar na binaha kasunod ng pag-landfall ng Bagyong Christine, ihahatid ng News 5. At Beauty Queen at Lisa Manalo nagbabala laban sa mga gumagamit ng pangalan niya para manghingi ng donasyon. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.